kalsada sa Davao City na lubog sa baha. Nagpistulang ilog ang karamihan sa mga kalsada. Nahirapang dumaan ang mga maliliit na sasakyan. Ang ilan na naglakas loob lumusong, tumirik ang sasakyan. Ang detalye sa balitang yan at iba pang ulat panahon, maya-maya lang. Ngayong July 17, kasama ang buong pwersa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balita, hatid ng Frontline sa umaga. Sospek sa pagpatay sa Australia na 2 Pinay na naka-check-in sa isang hotel sa Tagaytay, kusang sumuko. Higit 1,000 baking birth certificate na in-issue sa mga Chinese sa Davao del Sur, iniimbestigahan na. Lahat yan mga kaso ng late birth registration. Daan-daang pasahero sa NAIA Terminal 3 na perwisyo ng matinding init. Aircon sa palibaran, 12 oras na isinara dahil sa installation ng bagong cooling system. Presyo ng manok sa ilang palengke sa Metro Manila tumaas ng 30 pesos per kilo. Sa unang 2 taon ng administrasyon, Pangulong Bongbong Marcos tila lumilihis ng direksyon mula sa sinundang administrasyon. Habang ang ikinakampanya nila noon na Uniteam, united pa rin ba? At viral ngayon, magtotropang nasobrahan sa Clean As You Go. Hawak na ng mga pulis ang suspect sa pagpatay sa isang Australiano at 2 Pinay sa Tagaytay City. Kusa raw sumuko ang sospek na una na ring natukoy ng mga pulis gamit ang kuha ng CCTV. Lumalabas na dati siyang empleyado sa hotel kung saan natagpuan ang bangkay ng mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Matapos ang isang linggong investigasyon, hawak na ng mga pulis ang sospek sa pagpatay sa isang Australian. Kinakasama nitong Pinay at manugang nito sa isang hotel sa Tagaytay. Kusa raw na sumuko sa mga otoridad sa Tuwi, Batangas ang suspect. July 10 na madisubring wala ng buhay ang Australiano at 2 Pinay sa loob ng hotel. May gilit sa leeg ang Australiano habang ibinalot ng packaging tape ang bibig at itinali ang kamay at paa ng 2 biktima. Lumalabas na dating empleyado ang suspect sa hotel kung saan nangyari ang krimen. Bago pa man sumuko, natukoy na raw ng mga pulis ang suspect. Sa pamamagitan na rin ng pagpapakita sa kanila ng mga CCTV footages na nakuha namin, lalo sa daanan, lalo doon sa bahagi kung saan bahagyang nakita ang kanyang muka. Base sa investigasyon, tinanggal sa trabaho ang suspect itong Marso matapos umanong masangkot sa pagnanakaw sa isa sa mga kwarto ng hotel. Hindi na nagbigay ng pahayag sa media ang suspect. Pero base sa kanyang salaysay sa mga pulis, ang pagkakatanggal daw sa trabaho ang motibo sa krimen. Nga din, ang naging dahilan din upang siya ay humingi ng back pay, subalit ayun na nga sa mga ating mga nakalap na impormasyon mula sa mga saksi, siya yung tinanggihan ng management. Yun ang isang nakita naming pinag-ugatan nung kanyang sinasabi nga na pagganti. Itinuturing na raw ng mga pulis na case closed ang krimen. Ikinatuwa naman ng pamilya ng 2 Pinay ang pagkakahuli sa suspect. Maraming salamat po at nahuli na rin po itong gumawa ng sa pamilya ko po. Maraming salamat po sa Tagaytay Police at saka po sa inyo po, Mayor, sa mabilis po na pag-aksyon. Sana po ay makamit na po ng tuluyan ng aking nanay at asawa, tsaka po ng asawa po ng mama yung hustisya po. Hindi na nabawi sa suspect ang ilang ninakaw na gamit ng Australiano tulad ng relo, sapatos, gold ring at mga damit. Mahaharap ang suspect sa reklamong robbery with multiple homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Arestado ang isang lalaking 1 taon nang pinaghahanap dahil sa panghahalay ng menor de edad sa Quezon City.
Sa Maynila naman, isa sa 4 na naarestong drug suspect ang nabistong sangkot din pala sa murder. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Agad na pinusasan ng mga pulis ang 4 na lalaking ito na inabutan sa isang bahay sa Baseco Compound sa Maynila Martes noong nakaraang linggo. Sa paghahalughog ng mga pulis, nakita sa loob ng bahay ang ilang baril, droga at drug paraphernalia. Nagkakahalaga ng 34,000 pesos ang drogang nasabat sa mga sospek. Pero dati na rin napag-alamang sangkot pala sa kasong murder ang isa sa mga inaresto na si alias Marco. Pinatay umano ni alias Marco ang kanyang pinsan noong 1 taon sa Marawi. Then chinek namin, tinignan ng mga pulis natin yung pangalan, ay magkaiba. Nung nahuli siya, nung July 9, iba ang pangalan na binigay niya dun sa totoong pangalan niya. Itinanggi naman ng sospek na nagpalit siya ng pangalan. Hindi po ako nagpalit ng pangalan. Sila pong nagkamali po sa paglagay nila ng pangalan ko sa warrant po. Itinanggi rin niyang siya ang pumatay sa kanyang pinsan. Testigo lang daw siya sa pagpaslang. May nakita po akong natumba, bumulagta. Nung bala ko po napuntahan kasi po nakilala ko dahil pinsan ko po. Tinutukan din po ako ng may hawak na baril. Samantala, itinanggi naman ng mga sospek na sa kanila ang nakuhang droga. Matagal na raw silang tumigil sa paggamit. Kanina po kaya yun? Ay, hindi po namin alam, sir. Bila na lang po kami pinadapa po, sir. Nasa kustodiya na ng Baseco Police Station ang 4. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Posibleng may karagdagan pang kaso laban kay alias Marco kung mapatunayang gumamit siya ng ibang pangalan. Arestado rin sa Silang Cavite ang lalaking ito na 1 taon nang pinaghahanap ng mga pulis dahil sa pangahalay sa Quezon City. 16 anyos na person with disability umano ang hinalay at nabuntis ng suspect na si alias Rick. Nangyari ang insidente Marso noong nakaraang taon. Itinuro ng mga kapitbahay na doon na po naglalagi sa Cavite, doon na po nagtago. Itinuturing na top 4 most wanted sa station level si alias Rick. Pero ang suspect, todo tanggi sa paratang. Wala pong katotohanan po yun eh. Willing ka ba kung sakali na magpa-DNA para... Ay, opo, gusto ko po yun. Mas maganda po yung DNA test tatanggapin ko po para maliwanagan. Malinis po ang konsensya ko. Nasa kustodiya na ng QCPD Station 5 ang suspect na maharap sa kasong rape. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Iniimbestigahan na ng Philippine Statistics Authority ang nasa 1,200 falsified o pinekeng birth certificates na inisyu umano sa mga Chinese sa Davao del Sur. Ayon sa PSA, inisyu ang mga birth certificate sa ilalim ng late birth registration. Sa ngayon, sinuspende na ang local civil registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur kung saan nabisto ang mga birth certificate. Pero hinala ng PSA, talamak din ito sa iba pang LGU. Dahil dito, 21 pang local civil registrar ang iniimbestigahan na rin ng ahensya. Tingin ni Senate President Cheese Escudero, tip of the iceberg lang ang mga nadiskubre sa Davao. Umapela na siya sa National Bureau of Investigation na imbestigahan din ito. Samantala, arestado ang isang Chinese national na nagtangkang pumasok sa bansa gamit ang Filipino passport. Hinarang ng immigration ang isang Zheng Xuan Wang sa Terminal 3 ng NAIA. Kaduda-duda raw kasi na may hawak itong Filipino passport pero hindi marunong magtagalog. Sa passport niya nakasulat ang pangalang Steven Macaraeg Herrera. Hindi pa malinaw sa ngayon kung saan nakuha ng lalaki ang passport. Naaalarma naman dito ang BI, dumarami na raw ang mga kaso ng mga dayuhang may questionableng passport o iba pang dokumento mula Pilipinas. Nito lang July 10, isang Chinese din ang hinarang sa NAIA dahil naman sa Peking visa. Init na ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3 matapos i-shutdown ang air cooling system sa loob ng paliparan simula kagabi. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, nabuksan na ba ulit ang aircon dyan? Jester, mag-alas 10 na ng umaga pero hindi pa rin gumagana ang air conditioning system dito sa NAIA Terminal 3. Ibig sabihin yan, magte-13 oras nang naghihintay at nagpapaypay ang mga pasahero sa loob ng paliparan. Bandang alas 9 kagabi nang isara at patayin ng Manila International Airport Authority ang air conditioning unit sa NAIA Terminal 3.
Yan ay para bigyang daan ang paglalagay ng 6 na cooling towers na magpapalamig sana sa loob ng terminal. Kabilang sa mga apektadong bahagi ng NAIA ay ang arrival lobby, check-in counters, immigration, baggage carousel at pre-departure area. Ang mga pasahero at empleyado, kanya-kanyang diskarte sa pagpapalamig. Si Mirna nga, naabutan namin na todo paypay dahil sa init. Ang kwento niya, parang hihimatayin na raw sila sa init dahil alas 3 pa lang nasa lugar na sila. Si Jorish naman na papuntang London kasama ang kanyang pamilya, 7 oras nang nagtitiis sa init. Ang reklamo niya, wala man lang daw kahit electric fan na inilagay o inilaan para sa mga pasaherong naghihintay. Sa kabuuan, nasa 27,000 na pasahero ang apektado ng shutdown ng air cooling system ng NAIA Terminal 3. Narito ang pahayag ng ilang mga pasaherong nakausap namin. Buti nga may dala kami. Parang magkukulaps na nga ito kanina. Sana ayusin. Sana mayroon silang pamalit ba? Pag nag-shutdown yung isa, ay papalit dalawa sana para hindi ganito Sobrang init na, mainit. And they keep on announcing na under maintenance daw. Walang hangin na lumalabas sa mga exhaust nila. Wala, as in. Hindi lang naman 100 people ang pumapasok dito, 1,000 or more. Jester, ayon sa mga empleyado ng NAIA Terminal 3 na nakausap namin, meron naman daw mga electric fan na nakalagay at nakapwesto sa loob ng pre-departure area. Yun nga lang, dun sa mga mas matataong lugar, sa mga pasahero, wala rin daw silang mailaan pa sa ngayon. At kinakailangan din daw talagang isagawa itong pagsasaayos na ito, itong repair sa air conditioning system, dahil daw mahigit 1.5 dekada nang hindi pa nare-repair ang air conditioning system o air cooling system dito sa Terminal 3. Ayon naman sa pamunuan ng MIAA, humihingi sila ng konting pasensya dahil nga naman sa perwisyo at init na inabot ng mga pasahero sa loob ng paliparan. At yan ang latest mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa'yo, Jess. Nagulat mula sa NAIA, maraming salamat, Ian Suyu. Iba't ibang issue sa mundo ng politika ang yumanig nitong nakalipas na taon mula sa tila nabubuwag ng UNITEAM hanggang sa paglihis ng mga polisiya ng nakaraang administrasyon. Narito ang report. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Sa pagbuo ng inaasam na bagong Pilipinas, kasama ng Pangulo simulat sa pool ang kanyang biseng si Sara Duterte. UNITEAM ang kanilang pakilala, pero wala pa sa kalahati ng termino ng administrasyon, tuluyan na nga bang nabuwag ang UNITEAM? It does not change anything for the UNITEAM. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? The Vice President has already established a different persona compared to her father. She's more circumspect, and she speaks only when she feels really needed to speak. So in other words, I really don't see her becoming not opposition but opposing critic of the president. Pero iba raw ang tulak ng bibig sa kabig ng dibdib ni VP Sara, lalo na sa iba't ibang issue na salungat sa tinutungtungan ng Administrasyong Marcos. Chacha o charter change ang sinusulong ng mga kampi kay Marcos. Kontra rito ang mga Duterte. Liderato ng Senado ang naging tila danyos ng banggaang yan. Bagamat nananatili pa rin naman ang supermajority o mayorya ng mga miyembro ng Kongreso, kaalyado ng administrasyon. Pero inaasahang magbabago pa yan habang papalapit ang eleksyon. The president is still halfway to his presidency. And again, there's so much more to be had, and there are promises still to be kept. Lumihis din ng daan si Pangulong Marcos sa tinahak ng dating Pangulong Duterte. Napalaya si dating Senador Laila de Lima na nakulong sa nakaraang administrasyon. Nagpapatuloy ang drug war pero ayaw ni Marcos ng marahas na estilo. Taliwas sa shoot to kill ni Duterte. Kung namayagpag ang POGO o Philippine Offshore Gaming Operators noong panahon ng dating Pangulo, sinimula ng sunod-sunod na raid sa mga iligal na POGO sa ilalim ni Pangulong Marcos.
At kung masigasig si Pangulong Marcos na magsalita tungkol sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea, iba si VP Sara. No comment. Ang tila nagtakda ng huling sayaw ng unit team, ang pagbibitiw ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd. Isa nga bang pangakong napako ang unity ni Pangulong Bongbong Marcos? Sino-sino ang mananatili sa bangka o tatalon na sa iba? Pagiging malinaw na yan sa mga susunod na araw kung paanong uusad ang mga isusulong na batas ng Malacanang. Nagsanib puwersa ang pinagkakatiwalaang news organization para sa paglulunsad ng Bilang Pilipino 2025. Layo nitong makatulong sa mga botante na pumili ng tama ngayong 2025 midterm elections. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. 10 buwan bago ang 2025 midterm elections, inilunsad ang pinakamalaki at pinakamalawak na election coverage sa Pilipinas. Ito ang Bilang Pilipino 2025. Bayan ang ipanalo. Bilang Pilipino has been our media group's comprehensive coverage across broadcast, radio, and print platforms, and the campaign aims to inform voters what the candidates stand for and the roles of elected officials, and as much as possible to ensure that the proper counting of the votes are made in the course of the elections. Sa pinagsama-samang puwersa ng News 5, Signal, One News, 1PH, Radyo 5, Philippine Star, Filipino Star ngayon, The Freeman, Business World, PLDT at Smart, ibibigay sa publiko ang mga impormasyong dapat malaman para sa tamang pagpili ng mga kandidato. Ang pagtrato natin dyan ay katulad din ng pagtrato natin sa mga balita na inihahatid natin araw-araw, no? We really just want to be truthful, to be accurate, and to be fair. Tsaka talagang importante talaga ngayon, balansado, no? To encourage them to exercise their right to vote and to help them also make that right choice, no? And selecting their leaders for the country. Upang labanan ng fake news, inilunsad din ngayon ng MVP Group, katuwang ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Think Amuna, na layong turuan ang mga botante at mga mamamayan na maging mas makilatis sa pagtukoy ng tamang impormasyon. I think it's our mission na to help yung mga Pilipino natin, mga kababayan natin, to discern more clearly kung ano yung totoo at saka kung ano yung fake news. Nariyan din ang banta ng Artificial Intelligence o AI para magpalaganap ng fake news. We just really want to teach the public that when they consume information na stop, look, and think kung tama ba yung nakikita nila bago sila mag-click, mag-share, bago nila i-like, diba? So we're teaching them to develop critical thinking skills. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Susunod, presyo ng manok sa ilang palengke sa Metro Manila tumaas ng 30 pesos per kilo. At low pressure area at habagat patuloy na magpapaulan sa bansa. Ilang kalsada sa Davao City lubog sa baha. Mga kapatid, yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Nagtaas ng 30 pesos kada kilo ang presyo ng manok sa mga palengke sa Metro Manila. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, pumapalo na ito sa 250 pesos kada kilo
Mula yan sa hanggang 220 pesos lang noon. Paliwanag ng United Broilers Racers Association, marami raw kasing nagbawas ng produksyon matapos malugi dahil sa oversupply noong 2023. Pero giit ng grupo, masyadong mataas ang 250 pesos kada kilo. Tingin tuloy nila, may nagmamanipula ng presyo. Nakikipag-ugnayan na ang DA sa mga naluging magmamanok. Bukas daw ang gobyerno na tulungan silang makabawi at mapalakas ulit ang produksyon. Tinatanong namin kung ano mga gusto nilang programa para may tulong namin para makarebound sila. Tinitingnan namin yung mga alternative raw materials for feeds kasi yan ang nagpapamahal sa production. Nagbabala naman ang Department of Health laban sa pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Base sa pinakuling datos, aabot na sa higit 90,000 ang naitalang kaso mula Enero hanggang June 29. Mas mataas yan kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Di na ikinagulat ng ahensya ang pagtaas dahil sa pagsisimula ng tag-ulan, kaya mariin nitong pinag-iingat ang publiko laban sa dengue. Paalala ng DOH, gumamit ng insect repellent at alisin ang mga posibleng pabugaran ng mga lamok. Weather update naman po tayo. Patuloy na magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ang low pressure area at hanging habagat. Huling namataan ng LPA sa layong 200 km hilagang silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Dahil dyan, kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Bicol, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Damay din ang mga probinsya ng Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque at Romblon sa Luzon. Magpapatuloy ang pag-ulan sa mga lugar na yan hanggang Biyernes. Ang habagat naman magdadala ng pag-ulan sa natitirang bahagi ng Mimaropa, Visayas at Mindanao. Posible rin ng pulupulong pag-ulan sa Metro Manila. Dahil sa malakas na ulan kagabi, binaha ang ilang bahagi ng Davao City. Nagmistulang ilog ang mga kalye sa Laverna Hills at maging ang Buhangin National Highway sa Davao City. Umabot hanggang baywang ang taas ng tubig. Ilang oras tuloy na stranded ang mga motorista. Tumirik din sa gitna ng kalsada ang ilang sasakyan. Sa video nakuha ng isang netizen, makikita ang malakas na buhos ng ulan habang lubog na sa baha ang mga bahay sa barangay San Antonio. Itinuturong dahilan sa pag-ulan ang low pressure area malapit sa Mindanao. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. You go o Claygo, yan ang hiling ng ibang kainan sa mga customer nila. Ay malaking tulong naman kasi ang Claygo para sa mga nagliligpin. Di ba yung simpleng pag-imis ng pinagkainan mo, malaking bagay na yan. Oo. Kaya pero dito sa viral video na to mga kapatid, tila sineryoso masyado ng tropang to ang Claygo. Gamit ang mga tissue, pinunasan ng magkakaibigang ito ang mga plato at basong ginamit nila sa isang fast food restaurant. Inipon din nila ang sa isang plastic ang mga wrapper at disposables na ginamit nila. Pero di dyan nagtatapos ang kanilang Claygo kasi bukod sa table, pinunasan din nila ang pader at ilaw sa kanilang pwesto. Biro tuloy ng netizens, sobrang OA daw ng Claygo, naging general cleaning na. Sabi nga nung uploader, higit sa satisfied customer, satisfied din daw dapat ang crew. Comment naman ng ibang netizens, easy lang ang kasipagan. Baka magkatrabaho raw sila, kahit hindi naman nag-a-apply. Oo nga naman, dahil you're hired right away. Oo. Hired sila sa bahay. Pero minsan kasi yung mga ibang kababayan natin, parang hindi pa sila sanay sa Claygo, no? Minsan talaga makikita mo, iniiwan pa rin talaga yung Saka minsan tinitingnan pa rin natin kung meron bang label na nakalagay na clean as you go. Saka doon mo lang gagawin. Pero sana maging natin yan. Practice talaga Tulakan natin yung mga good job kayo At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.